Ang sapilitang clerical celibacy ba ay mula sa langit o mula sa mga demonyo? Doktrina ng Katoliko. Inaamin ng simbahang Romano-Katoliko na ang ipinatupad na celibat ay hindi isang banal na utos kundi isang disiplina lamang ng simbahan. Isinulat ni Bertrand Conway, isang Katolikong pari at may akda, na ang ipinatupad na clerical celibacy ay hindi isang banal na batas. Sinabi niya, ang clerical celibacy ay hindi isang utos ng banal o natural na batas, ni ito ay dogma ng simbahang Katoliko, question box, pahina 311. Ang pinakaunang batas na nagpapatupad ng celibacy ay ipinasa ng Konseho ng Elvira, sa Espanya noong mga taong 300, kahunang tanong, pahina 313. Inamin ng simbahang Katoliko na hindi ginagawa ng bagong tipan na sa pilitan ng pag-aasawa. Wala tayong makita sa bagong tipan ng anumang indikasyon ng hindi pag-aasawa na ginagawang sa pilitan sa mga apostol o sa mga itinalaga nila. Catholic Encyclopedia, Volume 3, pahina 481. Maging si Cardinal Gibbons ay napilitang aminin na, ang celibacy ay hindi hayagang ipinapatupad ng ating tagapagligtas, Faith of Our Fathers, pahina 238. Sa sinaunang panahon ng simbahan, ang mga lalaking may asawa ay pinapasok sa mga sagradong orden, Faith of Our Fathers, pahina 329. Ayon sa Catholic Encyclopedia, ang isang pari ay maaaring magpakasal pagkatapos ng panata. Sinasabi nito, siya. Kaya simula ngayon ang hindi makapag-asawa ng wastong kasal at anumang seryosong paglabag sa usapin ng panatang ito ay hindi lamang mabigat na kasalanan sa sarili nito kundi nagdudulot ng karagdagang pagkakasala ng kalapastanganan. Catholic Encyclopedia, Tomo 3, pahina 481. Ang isa pang Romano-Katolikong autor ay nagsabi, kakaibang sabihin, magiging legal na posible na pumili ng kahit isang lalaking may asawa na maging papa dahil ang batas ng hindi pag-aasawa ng klero ay hindi mula sa banal na institusyon, ngunit ito ay isang tuntunin ng simbahan na unti-unting nabuo at sa wakas ay naging bahagi ng legal na kodigo para sa mas malaking bahagi ng mundo. Externals of the Catholic Church, ni Sullivan, pahina 6. Sinabi ni Peter de Rosa sa kanyang aklat, Vicars of Christ, The Dark Side of the Papacy. Dapat tandaan, si Paul ay hindi kailanman gumawa ng anumang koneksyon sa pagitan ng celibacy at ministry, hindi siya tagapagtaguyod ng mga celibate priest. Sa katunayan, noong siya ay ang isang obispo, sabi niya, ay dapat magkaroon ng isang asawa lamang. Malamang na ito ay kinuha sa pagkakamali, sa pamamagitan ng mga celibate theologian, na nangangahulugan na ang mga obispo ay dapat lamang magpakasal, pahina 550. Si Pope Gregory VII noong 1074 ang gumawa ng utos na ang sino mang nagnanais na ordinahan bilang pari ay dapat munang mangako ng pagiging celibate, Son Star Daily, Judge Officiates Priest's Marriage, page 23. Itinuturo ng Biblia, ang sapilitang hindi pag-aasawa ay isang tanda ng apostasya at isang doktrina ng mga demonyo. Sinabi ni Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 4, ngayon ang espiritu ay hayag. Sinasabi na sa mga huling panahon ng ilan ay magsisiyali sa pananampalataya, na makikinig sa mga espiritong mapanlinlang at sa mga aral ng mga demonyo, na nagsasalita ng kasinungalingan sa pagpapaimbabaw, na may sariling budi na sinira ng mainit na bakal, na nagbabawal sa pag-aasawa, at nag-uutos na umiwas sa mga pagkain nilikha ng Diyos. Upang tanggapin na may pasasalamat ng mga naniniwala at nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, at walang dapat itakwil kung ito ay tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ayon sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 12, mayroon lamang isang tagapagbigay ng kautusan, iyon ay ang Diyos. Sa makatuwid, ang simbahang Romano ay walang karapatan o autoridad na ipatupad ang isang batas na hindi ipinatupad ng Diyos, tulad ng clerical celibacy. Sa unang mga taga-Korinto Kapitulo 7 versikulo 9, sinabi ni Pablo na makipag-usap sa mga walang asawa at mga balo, ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, hayaan silang mag-asawa. Sa unang mga taga-Korinto Kapitulo 7 versikulo 11, pinayuhan ni Pablo ang mga may asawa na huwag pabayaan ang kanilang kinakasama. Datapwat kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay gumagawa ng hindi nararapat sa kanyang birhen, kung siya'y lumampas na sa bulaklak ng kabataan, at gayon na ang nararapat, gawin niya ang kanyang ibig. Hindi siya nagkakasala, magpakasal sila, unang Korinto Kapitulo 7 versikulo 36. Ang pag-aasawa ay marangal sa lahat, at ang higan ay walang dungis, ngunit ang mga mapakiapid at mga mangangalon niya ay hahatulan ng Diyos, Hebreo Kapitulo 13 versikulo 4. Sinabi ni Pablo na ang pag-aasawa ay isa sa mga karapatan ng apostol. Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang sumasampalataya, gaya rin ng ibang mga apostol, ang mga kapatid ng Panginoon, at si Cephas? Unang Korinto Kapitulo 9 versikulo 5. Masasamang resulta ng sapilitang clerical celibacy. Pinatutunayan ng kasaysayan ng masamang resulta ng sapilitang clerical celibate. Itinuro ni Peter de Rosa, isang paring Katoliko, sa kanyang aklat,
Vicars of Christ, the dark side of the papacy, ang mga imoralidad na ginawa ng mga paring walang asawa. Sinabi niya, hindi kailanman sinaktan ng dyablo ang simbahan gaya noong ang simbahan mismo ay nagpatibay ng panata ng walang asawa, pahina 375. Sa pananaw ng ilang mananalaysay, ito, celibacy, ay malamang na nakagawa ng higit na pinsala sa moral kaysa sa anumang iba pang institusyon sa kanluran, kabilang ang prostitusyon. Ang ebanghelyo, kahit na hindi tapat, ay binibigyan ng paggalang at mga personal na pagtitiwala lahat sila ay tumuturo sa isang direksyon, malayo sa pagiging isang kandila sa isang malikot na mundo. Ang pag-aasawa ng mga pari ay mas madalas kaysa sa hindi isang mantsa sa pangalan ng Kristyanismo, pahina 554. Sinabi pa ni Peter de Rosa, ang disiplina ng hindi pag-aasawa ngayon ay talagang humantong sa kawalang kailan isang puri. Ang patunay nito ay dumating sa pagsulat ng isa sa mga dakilang reformang santo, si Bernard ng Clairvaux. Noong taon, 1135 siya ay tumubon sa pag-aangkin ng Albigensian na ang kasal ay karumal-dumal. Sinabi ni Bernard, kunin mula sa simbahan ang isang marangal na kasal at isang malinis na kama ng kasal, at hindi mo ba ito pinupuno ng concubinage, incest, homoseksualidad at lahat ng uri ng karumihan? Ang ebidensya para dito ay umiiral sa isang nakababahalang antas. Walang kapintasang mga pinagmumula ng Katoliko, mga dokumento ng Papa, mga liham ng mga reformang santo, lahat ay nagpinta ng parehong nakapanlulumong larawan. Mga monasteryo na puno ng kababaihan, bawat prel ay may kanyang amartya, bawat madre ay kanyang kalaguyo. Ang mga obispo, sa lahat ng kahulugan ng mga ama ng kanilang mga tao, ay nag-iingat ng mga harem at ang ilang matapang na kaluluwa na sinubukang ipatupad ang disiplina ay nanganganib na lason o bugbugin hanggang mamatay. Si Alexander IV, sa isang bull na may petsang 1259, ay nagdadalamhati sa katotohanan na ang mga laiko ay hindi binago kundi pinasama ng mga klero. Sa Avignon, pinahintulutan ng avaricious na si John XXII ang mga pari na panatilihin ang kanilang mga mistress sa pagbabayad ng buwis. Maging ang ilang malinis na pari ay kailangang magbayad kung sakaling sila rin ay mahulog sa mga bisig ng isang babae. Ito ay isang mapang-uyam na pagtanggap sa katotohanan na kahit na ang mga pagkakasala laban sa Diyos ay maaaring makinabang sa sistema, tanging ang pagsuway sa batas ng kanon ang nagpapahina nito. Ang paksa, sabi ng Maisla na si Lea, ay masyadong kasuklam-suklam na iharap sa lahat ng nakakadiri nitong detalye. Ang mga klero ay hindi nag-alinlangan na gamitin ang sakramento ng penitensya para sa pagsisimula at pagpapatuloy ng kanilang immoral na pag-uugnayan. Isang Italiano na diarista, ang gumagala-gala na Franciscanong Prior na si Celine Bene, ay sumulat, nakakita ako ng mga pari na nag-iingat ng mga taberna, at ang kanilang buong bahay ay puno ng mga bastos na bata, at ginugugol ang kanilang mga gabi sa kasalanan at nagdiriwang ng misa sa susunod na araw. Nang ang isang preling Franciscano ay kailangang magdiwang ng misa sa isang simbahan ng isang pari sa isang araw ng kapistahan, wala siyang ninakaw kundi ang pamigkis ng babae ng pari, na may kalakip na bungkos ng mga susi, at nang lumingon ang prel, na kilala kong mabuti. Ikot para sabihin, Domines Vobiscum, narinig ng mga tao ang tugtog ng mga susi, Vicars of Christ, the dark side of the papacy, mga pahina 574.575. Ang parehong mayakda, si Peter de Rosa, ay gumawa ng obserbasyon na ito tungkol sa masasamang resulta ng hindi pag-aasawa. Ang malaking bahagi ng kasaysayan ng kabaklaan ay ang kwento ng pagkasira ng mga kababaihan at isang hindi nagbabagong bunga ng madalas na pagpapalaglag at pagpatay sa mga sanggol. Noong ika-9 na siglo, maraming monasteryo ang pinagmumula ng mga homoseksual, maraming mga kumbento ang mga bahay aliwan kung saan ang mga sanggol ay pinatay at inilibing mula sa pagtatapos ng imperyo ng Roma. Ang mga historiador ay malamang na hindi ginawa sa kanluran sa anumang malaking sukat maliban sa mga kumbento ng konseho ng Aix-la-Chapelle noong taong 836 ang gutom na secular na klero. Sila ay madalas na inakusahan ng incest kung kaya't sila ay ipinagbabawal kahit na magkaroon ng mga ina, tiya o kapatid na babae na nakatira sa kanilang bahay ang mga bata. Ang mga bunga ng incest ay pinatay ng mga klero, kasing dami ng isang Frances Prelet na naitala, Ibed, pahina 566. Ipinunto rin ni Peter de Rosa na kahit ang mga papa ay lumabag sa vow of celibacy. Sa kanyang aklat ay isinama niya ang mga sumusunod na katotohanan. Ang mahabang linya ng mga papa ng mga libertine bago at kung minsan pagkatapos umakyat sa trono ni Pedro ay nagmumungkahi na ang celibat ay hindi pinarangalan ng rango at file ng klero. Alinman, gaya ng nabanggit natin sa unang bahagi, ang isang listahan ng mga papa na nagkamali ay kasama, bukod sa iba pa, Benedict V, Sergius III, John X, John XII, Benedict VII, Benedict IX, Clement V, Clement VI, John XXIII, Sixtus IV, Pius II, Innocent VIII, Alexander VI, Julius II, Paul III, Julius III, Gregory XIII, Gregory XV, Urban VIII, Innocent X, Alexander VII.
Nang ang mga papa ay may mga babaeng may bahay na 15 taong gulang, nagkasala ng incest at lahat ng uri ng sexual na perversion, nagkaroon ng hindi mabilang na mga anak, pinatay sa mismong akto ng pangangalo niya, walang alinlangan na ang hindi pag-aasawa sa mga klero sa kabuuan ay higit na pinarangalan. Sa paglabag kaysa sa pagtalima. Sa lumang pariralang Katoliko, bakit maging mas banal kaysa sa papa? Ibed, pahina 556. Sinabi ni Pope Adrian VI noong 1525, ang propesyon ng pari ay ang pinakatiyak na daan patungo sa impyerno, Vicars of Christ, pahina 588. Sinabi pa niya, kaming mga prelate at klero ay naligaw sa tamang daan, at sa mahabang panahon ay walang nakagawa ng mabuti. Wala kahit isa, Pastors' History of the Pope, Volume IX, pahina 135. Muli, sinabi niya, ang mga korte ng Roma ay naging bukal ng lahat ng katiwalian sa simbahan, Catholic Encyclopedia, Tomo 1, pahina 60. Nagreklamo si Emperor Ferdinand na ang mga pari noong panahon niya ay napaka-corrupt. Sa taong 1560 ang Emperador Ferdinand ay nakikiusap sa Papa na pahintulutan ang mga klero na mag-asawa bilang ang tanging paraan upang sila ay kumilos. Sapagkat bagaman ang lahat ng laman ay tawoli, isinulat niya, gayunpaman, ang katiwalian ng pagkasaserdote. Ang pinakamasama sa lahat, Vicars of Christ, pahina 589. Binanggit ni Peter de Rosa na kahit ang konseho ng Constance noong 1414 ay pinaglingkuran ng 1,200 prostitute. Sinabi niya, ang isa pang kinakailangan ay ang lugar ng pagpupulong ay kailangan sapat na malaki upang matugunan. Baguhin ang napakaraming prostitute na nakahanap ng klero na nangangailangan ng kanilang mga serbisyo ng masapurahan kaysa sa militar at nagbayad ng mas mataas na presyo. Sa kasagsagan ng konseho ay itinuring na higit sa 12 patutot sa Constance na nagtatrabaho sa buong orasan, Vicars of Christ, pahina 130. Matapos basahin ang ilan sa mga mapanghimagsik na kwentong ito tungkol sa masasamang resulta ng sapilitang clerical celibacy, nauunawaan na natin ngayon kung bakit sinabi ni Pablo na ang sapilitang pag-aasawa ay isa sa mga doktrina ng mga demonyo, unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 3. Ang diablo lamang ang posibleng makaimbento ng gayong doktrina na may napakaraming masamang resulta. Muli, sinipi ang isang Katolikong manunulat, si Peter Comester, noong 12 siglo, ang diablo ay hindi kailanman nagdulot ng pinsala sa simbahan gaya noong ang simbahan mismo ay nagpatibay ng panata ng walang asawa, sipi mula kay Peter de Rosa, Vicars of Christ, pahina 375.